Di ba para ho silang sinuhulan at sinabing, oh ito na pumayag na kayo, 26 na tayo, billion. Basta sa inyo yung 5 billion. Again hindi ko sinasabing ibubulsa nila yun Hindi ko sinasabing nanakawin nila yun. Ibig sabihin, pwede na rin silang mamigay sa kanila, through their office, sa DSWD ng AKAP, sa mga tao, sa mga constituent, sa mga gathering nila. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos sila muli raw kinarma. Korte Suprema kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacanang of the North. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte, na tila pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idiniklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng pamilyang Marcos sa barangay Subapaon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos family's Poway property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in Barangay Suba, Pao, Ilocos Norte, owned by the Marcoses, constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen. The ECN Bank rule as unconstitutional. The 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority (PTA). The Poway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Poway Lake area, but the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Poway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree number 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against the president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution. The AC said the AC does order that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsindera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema? At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator
na si Crisette Laureta Chu. At least gumagana pa ang judiciary dahil wala nang silbi ang legislative. Praying for the justice who ruled in this case, but since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Unquote. Ito na nga pag-usapan po natin itong bagong katarantaduhan na naman ng ating mga mambubutas. Bakit ba kasi mambubutas? Banat bay. Kasi binubutasan nila ang alkansya o ang budget ng ating bayan at hindi ko alam kung sino sumasalok diyan. Kasi meron na naman po silang kalokohang ginawa, mga kababayan. Hindi ko talaga maintindihan. Hay nako. Alam nyo, pasensya na ho tayo mga kababayan kung medyo makakapagmura lang tayo ng konti ngayon. Meron po kasi akong isang analogy na medyo hindi maganda. Medyo hindi magandang pakinggan. Pero ito'y perpekto. Ika nga. Ito'y perpekto pagdating ho sa kung anong ginagawa ng ating mga mambabatas, congressman at mga senador. Ano po yun? Alam po ninyo kung ano ginagawa sa ating budget. Sila po ay ginagangbang nila. Pagpasensya nyo na ho, yung salitang bangbang na yan, ha? Bakit kanyo? Kasi yung bangbang na yan, ganun kasi literal ang ginagawa nila sa budget. Pinagtutulong-tulungan po nila na ginagahasa ho. Hindi ho, wala hong biro. Bakit kanyo? Nagkukuntsabahan po sila. Kunwari, sila'y kakampi ng taong bayan pero nagkukuntsabahan po sila para gahasain ang pera at budget ng taong bayan. Yun ang literal na nangyayari. Kaya nga ito sabi ko sa sarili ko, mga kababayan, kung tayo hindi pa rin nagsasalita tungkol ho dito sa nangyayari sa bayan natin, alam po, ang tindi ho ng kasalanan natin. Ang tindi ho ng kasalanan natin sa ating bayan. Bakit kanyo? Nasubukan nyo hubang may madaanan na ginagahasa o di kaya ginagangbang? Pag wala kayong ginawa, parang parte na rin kayo doon sa gumagawa nun. Naintindihan nyo? Again, pangit to pakinggan. Pero it's the perfect way to say it. Perfect analogy, ika nga. Ibig sabihin, may nakikita ka ng krimen. Pinagtutulong-tulungan yung isang tao. Ikaw, dumaan ka lang. Hindi ka nagsumbong sa pulis, hindi ka nagsumbong sa barangay, o sumigaw man lang ng tulong. Ang ginawa mo, nakita mo, winawalang yan, okay ka pa rin. Ganon ang mga Pilipinong hindi nagsasalita tungkol ho dito sa isyu ng budget ng ating bayan. Literal, winawalang niya. Literal, as in, kagaguhan. Paano ko masasabi? Ito ho, panoorin ninyo ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi kung papaano po naaayos ang budget ng ating bayan at papaano po nila winawalang yaho ito. Okay? Panoorin po natin. Ito po para sa kaalaman natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa akap ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa Pondo ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, yan, ito po yung BICAM. Okay? Ipapaliwanag natin mga kababayan para ho sa ating kaalaman. Ang way para ho dinidiscuss ang budget ng Pilipinas o yung pondo para gamitin ho sa ating mga kababayan, Kamara o yung House of Representatives, yung mga mga congressmen natin, ito yung tinatawag na lower house. Although they are not literally lower kasi pantay po sila sa Senado. Lower house o yung House of Representatives at ito naman po ay yung Senate. Okay? So, lower house o tatawagin nating Kamara, ang tawag po dyan, Senado. Okay? Dito pag-uusapan, yung una, yung magbabalangkas ng budget. Kaya meron silang mga budget deliberation na tinatawag, wherein pinatatawag po nila yung mga departamento. You have to justify the budget given by the President through DBM, yung Department of Budget and Management. Tapos,
kailangan nilang i-justify yung paggagamitan nila. So nagsisimula sa presidente, ibibigay sa yung budget dito sa mga departamento, they have to justify yung budget nila. Didiscuss ng Kamara. So ang sinasabi nga, naalala ninyo, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, wag na nating i-discuss dyan kasi dalawa lang tao nag-decide niya, si Martin Romualdez at si Zaldico. Mamaya papaliwanag natin. Bakit ganon? Di-discuss. Pagka-discuss dito, ililipas sa Senado. Pag-uusapan ng mga senador. Bla 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 bla. Katulad ng ginawa nila, yun, nila Amy. Bla bla bla. Okay, after nyan, magsasama ang BICAM, ang Kamara at Senado at tatawaging BICAM. Yan po yung itsura niyan. Okay, BICAM po ang tawag sa ganyan. Panel ng Senador, panel ng Kamara. Okay? So panel. Ano yung House version, ano yung Senate version, pag-usapan natin. Bla bla bla. Dala sila, lahat ng papogi ginagawa nila diyan. After niyan, diyan napapasok yung tinatawag na technical group. Okay? So sa technical group, yan yung ang nagdi-decide na lang Senate President at yung kanyang chairperson sa Committee of Finance, Speaker of the House, at saka si Zaldico yung appropriation, yung budget ng House. Okay? Chairman ng appropriation, which is Zaldico. So dalawa dito, yan na yung technical group. O kung sino man yung gusto nilang hingan ng tulong sa kanilang kasamaan. Pero basically, pinaliit yan na BICAM, yung technical group. Para ho sa kaalaman natin, ha? Ganun ang sistema. Tuloy. BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. So, from 39 billion ginawan 26 billion. Parang okay naman pala, banat baya. Binaba nila yung AKAP. Okay, parang ganun, di ba? Kasi remember, AKAP, sabi nga ni VP Sara Duterte, is a legal way na para suhula ng mga Pilipino na iboto yung kanilang mga congressman. Kaya nga yung mga congressman, di ba, pupunta dyan sa inyo, mamimigay ng AKAP, mamibigay ng IX, kasi nga, bawal lang mamigay, alam mo yun, bago mag-eleksyon, kasi vote buying ang tawag dyan. Namimigay ka ng pera para iboto ka. So, paano mangyayaring legal yan? Kasi bawal yung vote buying . Gagawin nila, kunwari AKAP, in a form of government which is yung AKAP o di kaya yung TUPAD o kaya yung IX. Usually AKAP and IX talaga yung pinamimigay diyan. Yan namimigay ng 3,000, 5,000, yan mga di ba, 5,000, mga ganun yung mga congressman. Ganun sila tuso nga ibig sabihin para magawa nila ng paraan yung pandarambong nila at pang-vote buying nila kunwari in a form of pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino, di ba? Mga tarantado, di ba? So from 39 ginawan 26 billion na lang daw. Okay? What's wrong with that? Kasi po, before, papakita lang po natin ito before po, ay tinanggal na po yan. Kasi nga, alam naman yan ng lahat na ginagamit yan para lamang po sa vote buying. Pakingge. Tinanggal na ng Senado sa kanilang... Ito yung 2 weeks before na balita, 2 weeks o 3 weeks before na balita, yung dinidiscuss na sa Senado, yung budget. Di ba? Naalala nyo? From BICAM, from Kamara sa Senado. Ito yung sa Senado na, pinag-uusapan. Bago pa yung after na Senado, BICAM, tapos doon sa technical group. Ito ay sa Senado na, pinag-uusapan na ho nila. Ano ginawa? Inalis yung ayuda. Yehey na sana, di ba? Yehey. Versyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage. So, bakit leader ng Kamara ang umalma? Kasi nga nanggaling sa kanila yun yung idea na AKAP, IX, basta tawagin na lang natin ayuda. Okay? Ayuda para sa kampanya. Nanggaling yung idea na yun sa Kamara. Nung dinala sa Senado, sabi ng mga Senado, hindi pwede yan. That's illegal. That's beyond. Ganyan. Ang dami nilang pautot. Dinan nyo, ha? Sino kayo unang-unang malakas umutot dyan? Kasi ang dami nilang pautot na hindi tama yan, bla 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 bla. Tingnan natin kung sinong unang umutot. Ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa Nakita nyo na kung sino unang umutot. O, tuloy natin. totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying that Tinanggal na daw niya yung ayuda. Ay, nako. Palakpakan na sana. there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. I deleted it entirely. O, nandidilat pa, ha? Di ba? Parang kapanipaniwala. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion, which 39 billion yung AKAP na sinaksak ng mga congressman. Okay? 39 billion. So sabi ni Amy, hindi tama yan, tanggalin na yan. Mga ganun, bumubula na bibig at mata. was added in the House version. Kasi nga naman, dinagdag lang yun. So hindi yun isipin nyo, ha, saan ba nagsisimula ang budget, pag-aalat ng budget? From the President through DBM. Kasi yun yung ano niya, Department of Budget and Management. So, sinabi, ito budget na nakaalat sa mga departamento. Alam mo ginawa ng Kamara? Dinagdagan na 39 billion yung sa DSWD AKAP. Nung nakaabot na sa Senado, ano sinabi ng mga senador? Tanggalin yan. Wala yan. Hindi yan ang inano ng presidente. Hindi, mali yan. Tuloy natin. And 41 billion added for AX. 41 billion for AX. 39 billion sa AKAP. Di ba? Ang galing, palakpakan mga animal. So basically, meron silang pambigay na ayuda na umaabot ng 70 billion. Which is, alam naman po natin na hindi naman po yan para lamang sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ginagamit yan para ng mga congressman para mabili ang boto ng kanilang mga constituent, di ba? Pupunta yung congressman, anong gagawin? Mamimigay ng ayuda. Sino? May kakamay-kamay pa, may mga cheque-cheque pa na pautot nila, kakamay-kamay, ganyan-ganyan. 5,000 pesos, mabigyan natin 5,000 pesos. Di ba? May ganon. Yun nga yung tinatawag na legal way ng vote buying. Sabi nga ni BP Sara Duterte. So magkano pondo? Umabot ng 70 billion. Pero tinanggal daw ni Senator Amy. Ang dami pang pautot, ang dami pang sinasabing hindi dapat yan, bla bla bla, zero yan. Sabi nga nung isang malakas umutot dyan. When I say umutot, hindi literal. Ibig sabihin yung pautot, ibig sabihin nun yung madaldal, yung maboka, ganyan-ganyan. Diba? Tinanggal daw. Tapos, ibinalik naman pala. Sundin natin uli yung kanina. Nakita nyo? Yan. Yan yung pinaka-technical group. Okay? So, BICAM, andito yung mga senador sa kanan, makapapansin ninyo. Tapos, yung leader nila sa Committee ng Finances, si Grace po, at saka si Chis Escudero, yung Senate President. Sa kabila, si Romualdez, the Speaker, at yung Committee on Appropriation na si Zaldico. Di ba? Ayan po si Zaldico, namumuno. Sila lang po yung technical group. Diyan po talaga nangyayari yung mga himala na supposedly pinag-usapan na sa pinag-usapan na sa Senate na tinanggal, pati sa technical group, wala na yun doon, tapos biglang, BICAM pala, tinanggal na, tapos biglang, sila lang naman din pala magdidesisyon. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga senador, na magba-BICAM pa tayo, after naman ng BICAM, pag kayo rin naman mga technical group ang magdidesisyon. Diba, naging issue na yan last year? Ngayon, gano'n na naman. Kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding Ito, tingnan nyo to ha. This is the reason bakit pumayag silang ibalik yung AKAP. pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. So binigyan daw ng authority din na ang mga senador ay makatulong gamit ang AKAP. Kasi nga po, dati ang Kamara lang ang gumagamit ng AKAP. Tama, mali. Sila lang ang gumagamit ng AKAP. Ngayon, sabi ng technical group, sige, binawasan nyo, siniro nyo kami, tinanggal nyo yung AKAP. Mga senador, balik natin kahit konti. Meron din kayong, bibigyan din namin kayo ng authority
na gamitin yung AKAP. No? Kaya nga, ano nangyari? Ako ba 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate? More or less, ganon. Nagets nyo? Nagets nyo? Sabi ng Kamara, di ba tinanggal nyo? Wag naman. Gawin naman natin 26 billion. Yung 5 billion sa inyo. Yung 21 billion sa amin. Hindi ko ibig sabihin ibubulsa ha. Hindi natin alam pero hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, yung 5 billion na kaalat sa inyo, ibig sabihin, gamitin nyo yan pag kayo ay mamimigay ng AKAP sa buong bansa. Tangina. Kagaguhan talaga. De, tanungin ko kayo mga kababayan. Ito ang tinatawag na suhol in a disguise of alam mo yun, may parte kayo na maaring may authority na kayong mamigay ng AKAP. Nagigets nyo? So binigyan sila ng authority. Sige, 5 billion sa Senate. Iaalat natin yan. 21 sa amin. Noong una, zero na talaga yan di ba? Ngayon sabi, hindi, gawin naman natin, huwag naman zero. Gawin natin 26 billion. 5 billion sa inyo. 21 sa amin. Kasi madami kami. Di ba? Anong tawag nyo doon? Di ba para ho silang sinuhulan at sinabing, ito na, pumayag na kayo, 26 na tayo, billion. Basta sa inyo yung 5 billion. Again hindi ko sinasabing ibubulsa nila yun Hindi ko sinasabing nanakawin nila yun. Ibig sabihin, pwede na rin silang mamigay sa kanila, through their office, sa DSWD ng AKAP, sa mga tao, sa mga constituents, sa mga gathering nila. Tangina. Ito yung tinatawag mo na, kaya naman nyo pala tinanggihan, you are just nagbabargain lang kayo. You are just negotiating, ika nga. Anong ibig sabihin nun? Kunwari pa kayo, ayaw-ayaw nyo. Pero nung binagyan na kayo ng 5 billion, sige na, pasa na natin yan. Yun lang pala gusto nyo. Ang dami nyo pang hanas. We can have arrangements now with the Senate. Tuwan-tuwa si Kuya, We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang AKAP ang para sa mga kongresista, habang 5 billion ang para sa mga senador. Lupit. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Naks naman. Para naman sabihin na hindi nila nilalapastangan po ito, hindi naman nasa amin yan. Nasa DSWD yan, di ba? Ang gagawin lang nila, pag mga gathering, iimbitahan nila yung mga senador. Style yung bulok. Imbitahan nyo kami. Pag namimigay kayo ng dyan 5 billion, imbitahan nyo kami. Yung una, congressman lang ang iniimbitahan. Ngayon, imbitado na rin ng mga senador. Baka nga hindi lang investigasyon, hindi lang iniimbitahan Baka nga, event pa nung senador. Tapos iimbitahan lang yung DSWD. O DSWD, mamigay kayo dito ng 50 million na AKAP. Ganun, patay tayo doon. Walang ya, di ba? Lupit, iba kayo talaga. Nanatili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ng OVP. Yan, di ba yan, hindi na dinagdagan. Galing, di ba? Panalo talaga kayong mga walang ya talaga kayo. Nadagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Dito, eto na yung talagang, yung una, ang aking analogy doon ay ginahasa lang, di ba? Pero yung pangalawang analogy ko na ay ginangbang na. Bakit? Mantakin mo, tinanggal. Iniretain yung ayuda, yung AKAP, ng 26 billion, habang ito, tinanggal yung 74 billion sa PhilHealth. Sa madaling salita mga kababayan, talagang winalangyaho nila yung budget ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, hindi na ho ito biro.